Yan. Dali. Okay. So we're recording. Good evening po. Ito po ang Bible study natin sa ano bang date ngayon? 12th of November. So ito po ang ating pag-uusapan. Ang issue na to, what happens when I sin? Ito po yung isang usapin na natalakay na po natin noon. Kaya lang marami po tayong mga kasamang bago ngayon. Kaya tinatalakay ko po itong muli. At sa inyo po na natalakay na po ito, alam nyo na po ito, I pray po na ito'y maging isang reminder po sa inyo para mas you will be able to understand it so well that you will be able to teach it. Okay? So ito po ay isang bagay na kailangan po nating malaman bilang Christian. Ano ba ang nangyayari pagka ako ay nagkakasala? Okay? Tayo po ay mga taong pinatawad sa ating mga kasalanan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad po niya tayo. Siya po ang nagbayad ng penalty ng ating kasalanan. At dahil doon, ang sabi ng Biblia, tayo po ay hinugasan at tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon at ginawa niya tayo matuwid. Okay? Ngayon, paano ngayon kung malinis na nga tayo sa ating kasalanan, tayo ay pinatawad na, binago na tayo, pero pag nagkasala uli ako, ano ang nangyayari? Okay? Gusto ko pong maunawaan po natin ito ayon sa punto de vista ng Biblia, hindi sa punto de vista ng tao, dahil wala naman pong masyadong kinalaman yung punto de vista ng tao. Ang mahalaga po, makita natin ito mula sa punto de vista ng Diyos. Dahil ito po ay isang usapin na minsan nakakadulot po ito ng panghihina. Minsan nakakadulot po ito ng pagdududa sa ating kaligtasan. Ligtas ba ako? Kristiyano ba ako? Bakit ganito? Nagkakasala ako. Okay? So, ito po ang ating scripture for today. Yan. Ito po ang Hebrews 12:1 until, hindi ko alam kung until 11 nga ba to. Pero ito po ang sinasabi, babasahin ko po. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Yan po ang problema ng Kristiyano. We sometimes grow weary and lose heart. Napanghihinaan po tayo ng loob. Napanghihinaan po tayo ng yung bang nawawala ba yung ating pagpupursigi? Nawawalan tayo ng motivation, nawawalan tayo ng lakas ng loob, at minsan ang nangyayari, yung Kristiyano ay tumitigil na lang siya sa kanyang pananampalataya at unti-unti siyang bumabalik sa kanyang dating buhay. Kaya yun po yung ayaw po nating mangyari sa bawat isa po sa atin. Patuloy po natin ang ating binabasa. In your struggle against sin, you have not yet registered to the point of shedding your blood, and you have forgotten the word of encouragement that addresses you as sons. Ang sabi po niya, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. Manalangin po tayo sandali. Lord, sa dalangin namin, Panginoon, kayo ang magpaliwanag sa iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magtanim ng iyong salita, at dalangin namin ang kalakasan, sustansya, kaliwanagan ng iyong salita ang mapa sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Meron pong isa sa atin na hindi pa po nakakamute ng kanyang pakimute lang po.
Oo. Pakimute po ng inyong... Hello? Okay. Yan. Tahimik na tayo. Yan. Salamat po sa pag-mute po ninyo. So ito po ang sinasabi ng Bible. Tingnan po ninyo yung verse 1 hanggang verse 3. Ang kausap po dito ng nagsusulat nitong Bible na itong nagsasalita po dito ay mga Kristiyano. Tingnan po ninyo sandali. Therefore, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Dali po ha, may naririnig akong kalabog. Pakimute lang po mga kapatid. Naririnig niyo po ba yun, yung sa gitsit? Ito. Brother Raymond, pakimute lang kapatid. Brother Raymond. Yan. Okay. Yan. Thank you, brother. Okay. So tingnan po ninyo sa verse 1. Let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So ang buhay Kristiyano po ay isa pong, para po bang isa siyang takbuhin. Okay? Para po tayo mga marathon runners na meron po tayong takbuhin. Pero itong takbuhin po ng Kristiyano na ito ay hindi po ito pabilisan o hindi po ito paunahan. This is not a contest ng kung sinong makita kung sino ang manalo ang mauna, ang mananalo ang mauuna. Hindi po iyan ang uri ng takbuhin ang meron ng Kristiyano. Ang takbuhin po na ito ay hindi mananalo yung mauna, ang mananalo po dito yung makakatapos. Okay? At takbuhin po na ito ay may mga rules. So hindi ka dapat mandaya at kailangan tumatakbo ka lang hanggang sa matapos ka. Ngayon, ang problema po natin dito sa takbuhin na ito ay may mga bagay na sumisira sa ating takbuhin. Ano po ito? Ito yung sin. Okay? Let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles us. Ang problema po natin dito sa takbuhin na ito ay ang kasalanan. Ngayon, ang sabi po niya sa verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. So madaling sabi, ito pong mga taong ito ay sila po ay hindi unbelievers, kundi sila po ay mga mananampalataya. Sila po ay meron na po silang faith. Si Jesus ang author and perfecter ng kanilang faith. So they are Christians, mga kapatid. Sila po ay mga taong kagaya natin na nagbigay buhay, nagtiwala sa Diyos, nagpakumbaba sa Diyos, at nananampalataya at nagpapatuloy na lumakad ayon sa salita ng Diyos. Sila po ay mga Christian. Okay? Ngayon, sabi po niya sa verse 3, consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. Sabi niya, tumakbo lang kayo, iwanan niyo yung kasalanan at tingnan niyo si Jesus. Okay? Sabi niya, so that you will not grow weary and lose heart. Yan po ang problema ng Kristiyano, mga kapatid. We sometimes grow weary. We sometimes lose heart. Why do we grow weary? Minsan sa dami ng problema, hindi mo alam ang gagawin mo, napapagod ka at parang umaayaw ka na. Minsan nangyayari po sa tao ay, sabi niya, ang dami-dami ko naman problema, parang hindi ko nakikita ang Diyos. Parang hindi ko nararamdaman ang Diyos. At ano pang nangyayari sa kanya? He loses heart. Nawawalan po siya ng pagtitiwala, nawawalan po siya ng lakas ng loob, nawawalan po siya ng kasigasigan ng kanyang pananampalataya. At hindi po niya nararamdaman, unti-unti siyang bumabalik doon sa kanyang dating buhay. Dati nag-church siya, bakit hindi na siya nag-church? Dati nagbaba siya ng Bible everyday, hindi na siya masyado Dati nagpe-pray siya everyday, hindi na masyado. Okay? Kaya po mga kapatid, ang lagi ko pong paalala po sa inyo ay umattend po kayo ng Bible study, umattend po kayo ng LG ninyo, umattend po kayo ng church.
Why? Because these are the things that keep us there. And when these things start to change, our faith also sometimes changes. Okay? Kaya sabi po niya, ito po ang sinasabi ng Hebrews na to. Hello? Hello? Kaya ito po ang sinasabi po ng usapin na ito ng Hebrews ay so that we will not grow weary and lose heart. Ngayon, tingnan po ninyo ang kasunod. Sabi niya, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Tingnan po ninyo mga kapatid, sila po ay mga Kristiyano na, ngunit sila pa rin po ay nag-i-struggle sa sin. Ngayon, pagka pinag-usapan po natin ang sin, ang kasalanan, madalas po nating sabihin na pagka nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos dahil pinapatawad naman tayo ng Diyos. At pagkatapos, tumuloy ka na sa iyong pananampalataya. Every time you sin, you ask for forgiveness and God forgives you. And that's the end of it. Madalas po nating sabihin yan. Pero hindi po yun ang buong kwento. Alam po natin na itong usapin na ito ay mas komplikado kaysa doon. Dahil ang problema po ng kasalanan ay hindi nawawala. Tama po ba? Kaya maaring nagkakasala ka sa isang bagay na ito, pagkatapos tumigil ka na, ikaw ay nalampasan mo na yun, pagkatapos sa ibang parte ka naman, nagkakaroon ng problema. So ito pong relasyon po natin sa kasalanan, bagamat ito po ay hindi natin dapat ginagawa, ngunit nagagawa pa rin po natin siya. Kaya ang sabi po ng Bible, it is a struggle. It's a struggle against sin. Pagka po itiningnan mo, ang ibig sabihin nitong word na struggle, ang ibig pong sabihin nito ay dalawang tao na nagre-wrestling sa isa't isa. Hindi po nagsusuntukan dahil hindi pa naman po ano ang boxing po noon. Ang way ng combat po nila noon ay sa pamamagitan ng wrestling. Kaya ang popular form of wrestling ngayon ay yung katawagin ay hindi yung WWF, hindi yun. Ang sport na wrestling ngayon ay yung Greco-Roman wrestling. Why is it called Greco-Roman? Because it started with the Greeks and then it was continued by the Romans. And this is what Paul is talking about here. This is what the book of Hebrews is talking about here. Tayo po ay nakikipag-wrestling sa kasalanan. At itong wrestling na ito ay hindi natatapos. Patuloy po ito. Kaya ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, itong mga taong ito ay mga Kristiyano na, ngunit meron pa rin silang struggle with sin. And I would like to tell you, my brothers and sisters, our struggle with sin does not end. We will keep on struggling with sin until we die. We may not be struggling with the same kind of sin, but there is always something in us, there is always something in the world, there is always something that will tempt you. Laging merong isang bagay na tutokso sa iyo upang ikaw ay magkasala. Ang laman mo ay nandyan, tinatawag ka, at minsan gustong-gusto mo nang magkasala. Yun po ang ibig sabihin ng struggle. Lagi tayong nakikipagbuno sa ating laman, sa ating kaisipan, sa ating mata, sa ating mga nakikita, sa ating mga kagalit. Lagi tayong nakikipagbuno dahil ang mga bagay na ito, ang mundong ito, ay lagi tayong tinatawag, lagi tayong tinutukso upang tayo ay magkasala. Okay? So this is not something, kung kayo, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung nagkakaroon po kayo ng struggle with sin, huwag niyo pong isipin na kayo po ay napakababang uri ng Kristiyano. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kasama po yan sa ating pananampalataya. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen. Amen? Amen po. We're always struggling Amen. with sin. Okay? So, ano po ang sinasabi dito? Ito po ang sabi dito sa verse 4. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten the word of encouragement that addresses you as sons. My son, ang sabi po ng Proverbs po ito, my son,
Do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts. Ngayon, tingnan po ninyo, verse 4. Nag-i-struggle po sila with sin, pero ano ang tawag ng Diyos sa kanila? Ano po ang tawag ng Diyos sa kanila? Ako. Ano po ang tawag ng Diyos sa kanila, mga kapatid? My son. My My son. son. Okay? Ngayon, yung mga bago nating kasama na mga sisters, baka nagtataka kayo, Pastor, babae kami, bakit son ang tawag sa amin? Yan, alam na po natin yan. Ano ang sagot po niyan ay, sino pong may alam ng sagot yan? Bakit may son ang tawag kahit babae? Alala niyo ba ang sagot dyan? Ang Sa sagot heaven diyan, po walang sex, walang ano. bakit son? Hindi, walang gender, pastor. Sa May heaven. gender yung son, lalaki yun. Oho, pero pag tayo daw po ay nasa langit na, babae at lalaki, child na ang tawag ng ano. Bakit son son? lahat. Okay. Kasi sa kaisipan ng Hebreyo, ang anak na babae ay walang karapatan. Walang karapatan. Walang karapatan, walang mana. Okay? Wala siyang karapatan. Pagka siya ay nagpakasal na, wala nang pakialam ang tatay niya sa kanya. Siya ay pag-aari na ng kanyang asawa. Pero ang lalaking anak, pero Buti na lang po pala, Pastor, buti na lang pala taga-Pasig yung biyanan ko. yon. Hindi Hebreyo, no, bro? Buti na lang, ano. Opo, Yan. opo. So, May mana ang malinaw Sister po. May. Okay, may mana ang Malinaw Sister po, May. malinaw yan. Nagising tuloy at Okay? Dahil sa Hebreyo, walang mana ang mga babae. Mana. Pero ang mga lalaking, mga anak, ang panganay na lalaki, ang mamanahin niya ay kalahati ng pag-aari ng ama niya, kalahati 50%. At yung ibang mga kapatid niya, maghahati-hati sila doon sa kalahati. So, sino ang may mana? Yung mga lalaki. Kaya ang tawag ng Diyos sa kanyang mga anak, babae o lalaki, my son. Kaya kahit kayo mga babae, ang tawag ng Diyos sa inyo ay my son. Bakit? Kasi kayo ay may mana. Ano ang mana po Pastor, natin? Buhay na walang Pastor, hanggan. pwede ko po ba Sige, bro. linawin ito sa biyanan ko? Yan. Linawin mo. Dapat pala sinama mo sa BS ngayon. Oo, kung nakakasama pala si biyanan kasi para maunawaan na kalahati pala yung sa misis ko kasi panganay siya. Biro. Ayos, bro. Parang RM yun, ah. Parang RM. Wrong motive. Binibigyan mo ng problema si Mr. Brooks, ah. Hindi kapatid, alam na ni biyanan yun, alam na yun. Yan. Okay. So sila po ay nag-i-struggle sa kasalanan, pero ano ang tawag ng Diyos sa kanila? My son. Okay? Hindi po sila initsepwera ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos sa kanila na, dahil ikaw makulit ka, nagkakasala ka lagi, ayaw ko na sa'yo. Lumayas ka na rito. Hindi. Anong tawag sa kanila? My son pa rin. My son pa rin. Okay? Parang anak po yan eh. Pero ano ang ginagawa ng Diyos? Dinidisiplina. Okay? Nire-rebuke. At ano pa? He punishes. Ito ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. At, Pastor, pagka ba hindi ako nagkasala, hindi ako didisiplinahin. O pag hindi ka nagkasala, kaya lang, lahat tayo nagkakasala. Kaya ang disiplina ng Diyos, hindi tumitigil. Yung rebuke ng Diyos, hindi tumitigil. Yung punish ng Diyos, hindi tumitigil. Ngayon, gusto ko lang pong linawin yung salitang punish dito, okay? Ang punish po dito is lovingly punish. Yung bang, para po bang tayong mga anak, minsan tayong mga magulang, minsan pinapunish natin yung mga anak natin, pero yun ay dala ng pagmamahal para siya ay magbago. Tama po ba? Hindi po natin sila pinapunish na galing sa galit natin, ang galit na galit ka. Hindi ganun ang Diyos. He punishes out of love. He does not punish out of anger. He punish out of love. Okay? Ano po ang rebuke? Ano po sa Tagalog ang rebuke? Saway. Saway. Okay, sinasaway ka. Yung maling ginagawa mo, sinasaway ka ng Diyos.
So makikita po natin mga kapatid, pagka tayo po ay nagkasala, hindi po tayo itinatakwil ng Diyos, patuloy pa rin ang pagiging anak natin, patuloy ang kanyang pagmamahal, ngunit hindi po siya magulang na walang pakialam. Siya po ay magulang na dinidisiplina po tayo, nire-rebuke po tayo, at pinapunish po tayo para tayo ay magbago. Okay? So number 1, sin does not break our relationship with God. Ipasok po ninyo yan, mga kapatid, sa inyong mga kaisipan. Ipasok po natin yan sa ating mga kaisipan. Ang ating kasalanan, hindi po iyan puputol, babali, pipigtas sa ating relasyon sa Diyos. Hindi po sasabihin ng Diyos na dahil nagkasala ka, ayaw ko na sa iyo. Hindi po niya yun sasabihin. Although, siguro sa mga ibang araw, pag-uusapan po natin na minsan sasagutin po natin yung tanong na nawawala ba ang kaligtasan? Some of these days, we will answer that question. Can you lose your salvation? Pwede bang mawala ang iyong kaligtasan? Pero ito po ang ginagay po natin sa kaisipan po natin, yung kasalanan, hindi po yan magtatanggal ng ating kaligtasan sa Panginoon. So, yun po yung binasa natin. In your struggle, sila po ay nag-i-struggle, ngunit ang tawag pa rin sa kanila ay my son. Number 2, ayan, ito pa pala. Ito po ang sinasabi, hindi ko mabasa. Ito po ang sinasabi ng Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pagka sinasabi natin itong verse na ito, minsan mali yung pagkakaunawa natin ng condemnation. Minsan ang pagkakaunawa natin ng condemnation ay yung feeling of guilt. Hindi po yan ang sinasabi po dito. Ang sinasabi po niyan dito ay ganyan sa Tagalog. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Hindi na hahatulan ng kaparusahan. Ano po itong hahatulan ng kaparusahan? Ang ibig pong sabihin yan ay impyerno. Kaya ngayon, hindi pupunta sa impyerno ang mga nakay Kristo Jesus. Hindi po yan nakadepende sa kabutihan mo, nakadepende po yan sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Okay? Kaya, ito po maliwanag, Romans 8:1, hindi po nababali ang ating relasyon dahil sa mga ordinaryong mga kasalanan po natin. Okay? Ayan. Pakibasa naman po sa Tagalog. Kayo naman po. Ako'y naano na. Ang dami na ha. Kayo naman. 1, 2. Paki-unmute niyo po yung sarili niyo. 1, 2, 3. Ngunit ang lahat ng sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng kapatang ng Diyos. maging anak Anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na dahil sa katotohanan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Yun, ang ganda nun. Pagka plinay nyo sa pag-record, no? Pag plinay yun, ang gandang pakinggan nun. Parang ano. Yeah. Okay, John 1:12. Alam po natin ito. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Tingnan po ninyo, bakit daw po sila, bakit tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pumunta kay Lord at sabi natin, Lord, gawin mo akong anak mo ha. Hindi ganun. Nung tinanggap natin si Jesus, ang Ama, sabi niya, ay gagawin kong anak to. Dahil tinanggap niya si Jesus, tinanggap niya ang aking anak, ito rin, itong taong to, gagawin ko rin siyang anak ko. Voluntarily na ginawa yun ng Ama. Kaya yung relasyon na iyon, kapatid, hindi yun mapipigtas ng mga ordinaryong, mga simpleng, mga kasalanan po natin. Sino po sa ating mga magulang ang magtatakwil sa ating mga anak dahil siya ay gumawa ng mali? Hindi po natin gagawin yon. Diyos pa kaya. Okay? So, ang ating pong relasyon sa Diyos ay matibay, hindi kayang buwagin ng kasalanan.
Yan. Yung mga bago po sa atin, mga kapatid, kailangan po ninyong maalala itong 1 John 1:8 hanggang 10. Ito po ang sinasabi, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not with us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word has no place in our lives. Tingnan po ninyo, verse 8, if we claim to be without sin, niloloko natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ano po ang aral dito, mga kapatid? Ito po ang aral dito, mga kapatid. Minsan po, nangyayari po sa atin na pagka tayo ay naging Kristiyano, may kaisipan tayo na tayo ay perpekto na. Or meron tayo minsan kaisipan na kailangan, hindi ka dapat nagkakasala. Yung bang pagka nagkasala ka, wala ka na sa Diyos. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Minsan po may mga naririnig po kasi akong mga katuruan na ganun. At minsan may naririnig din ako sa mga kapatid din na para bagang ang sinasabi nila, pagka-Christian ka, kailangan perfect ka na. Hindi ka nakakabasag pinggan, hindi tumataas hindi ka nagagalit, hindi ka alam mo na, umiinit ang ulo mo, dapat hindi na ganun. At pagka nagkaganon ka, ibig sabihin, hindi ka Christian. Dito po yung kaisipan ng perfectionism, hindi po ganun. Mali po yung katuruan iyon. Mayroon pong katuruan na ang tawag po ay Lordship Salvation. Okay? Lordship Salvation. Ito pong Lordship Salvation na iyan, ganyan po ang sinasabi. Na once tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, once nagpakumbaba ka kay Jesus, once nanampalataya ka kay Jesus, kailangan ang buhay mo ay perfect na. At pag hindi perfect ang buhay mo, hindi ka Kristiyano. Hindi po tama yun. Mali po yun. Hindi po yun biblical. Hindi po yan ang sinasabi ng Diyos. Bakit natin alam, Pastor, bakit hindi yan ang sinasabi ng Diyos? Ito kasi ang sinasabi ng Diyos. Oh. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sa Tagalog, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, niloloko mo ang sarili mo. Bakit ka ganun? Ba't nawala ako? Bakit nangyari yun? Hello? Naka-share po si Brother Raymond. Nag-share screen po siya. Brother Raymond? Nagkaganon. Napindot po siguro. Ayan. Okay? So yung sinasabi ko po na buhay na perpekto pagka na kay Kristo, hindi po tama yun. Hindi po yun biblical. Dahil ang sabi ng Biblia, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, niloloko mo sarili mo. Tingnan po niyo po ang verse 10. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word has no place in our lives. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, tinatawag mo ang Diyos na sinungaling. Okay? Kung kine-claim mo na wala kang kasalanan, hindi ka nagkasala, sinasabi mo, Diyos, sinungaling ka. Bakit? Dahil kitang-kita ng Diyos ang pagkakasala mo. Ang sinasabi ko po dito, mga kapatid, ay nagkakasala po tayo. Ang kailangan lang po natin gawin, ayan, alam na po natin ito, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Okay? Mga unawain po natin ito, ipasok po natin sa kaisipan natin ito. Nililinis niya po tayo sa lahat ng ating karumihan. Lahat ng ating karumihan. Lahat ng ating karumihan. Okay? Unawain po ninyo yan. Ano ba to?
Ipaalala nyo po yan sa mga sarili po ninyo. Ipaalala po natin yan sa mga sarili po natin. Na ipaalala po natin na pagka tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, nililinis na tayo ng lahat ng ating mga kasalanan. Okay? Tuloy po tayo. Ayan, purify us. Sin brings God's discipline. Ayan, sinabi na po natin kanina yan. Anong ginagawa ng Diyos? He disciplines us, He rebukes us, and He punishes us. Ang Diyos po ay hindi tangang magulang na, ano ba tawag doon? Passive parents. Meron po tayong kung tawagin ay passive parents. Yung mga magulang na hindi po nila dinidisiplina ang kanilang mga anak. Na pinababayaan na lang nila na TV ang magdisiplina sa kanilang mga anak. Hindi. Kung ano gusto, bigay lahat. Passive parenthood. Hindi po ganun ang Diyos. Siya po ay active parent. Siya po ay nagdidisiplina, sinasabihan niya yung anak niya, at kung kailangan, ito po ay kanyang pinaparusahan ng may pagmamahal upang magtanda. Bakit? Dahil ang Diyos ay isang active parent, gusto niya yung anak niya ay kahawig niya. Gusto niya yung anak niya ay kamukha niya. Di ba? Minsan nag-ano tayo, uy, ikaw, ay tatay mo pala si ganun. Yung tatay mo ay napakabuting tao, bakit ikaw? Di ba? Yung tatay mo, talaga naman, nanay mo, napakasidop sa bahay, bakit ikaw Ang Diyos, gusto niya, kahawig niya ang kanyang mga anak. Kaya tayo po ay kanyang dinidisiplina. Ito pa po ang sabi ng Revelations 3:19. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Okay? Tingnan po ninyo. Those whom I love. Bakit ko pinagsasabihan ito at bakit ko dinidisiplina ito? Kasi mahal ko siya. Okay? Pakimute po mga kapatid. Bakit po siya nagre-rebuke at nagdidisiplina? Dahil nagmamahal siya. Kung hindi siya nagre-rebuke, kung hindi siya nagdidisiplina, hindi siya nagmamahal. So, unawain po natin ito. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay nagmumula sa kanyang pagmamahal. Number 3. 6 po ito ha. 6 to. Kaya bilisan lang po natin. Sin disrupts our spiritual growth. Tayo po ay binabago ng Diyos, tayo po ay hinuhulma ng Diyos. Ang tawag po natin dito ay spiritual growth. Okay? Ang tawag po natin dito ay maturity. Yan ang tawag po natin diyan. At pagka po tayo ay nagkakasala, yung ating development ay naaantala po ito. Okay? Naaantala yung ating development, yung ating spiritual growth. Tingnan po ninyo. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ano to? Let us throw off everything that hinders and the sin that entangles. So ito pong mga bagay na nagpapabigat sa atin at ano ba ang Tagalog ng entangle? Ang Tagalog po ng entangle ay yung po bang napupulupot sa paa mo kaya hindi ka makatakbo. Yun po yung ibig sabihin ng entangle. So parang tali ito na nakapulupot sa paa mo dahil diyan hindi ka makatakbo. Ano po ito? Yan po ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Hindi tayo makausad doon sa ating kinalalagyan. Ang tagal-tagal na nating Kristiyano, hindi tayo makausad. Kung ano yung problema mo noon, yung pa rin ang problema mo ngayon. Taon na ang lumipas. Bakit? Kasalanan. Ikaw ay natali sa kasalanan. Yan ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Ito sa Romans 6:16. Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Ang sabi po ng Pablo dito, kung sino yung sinusunod mo,
ikaw ay nagiging bihag nung bagay na iyon. Kung sinusunod mo ang kasalanan, nagiging bihag ka ng kasalanan. Kung sinusunod mo ang katuwiran, nagiging bihag ka ng katuwiran. Okay? So ano po ang ibig sabihin nito? Kapatid, kung ano yung sinusunod mo, lalong lumalaki ang kapangyarihan nun sa iyo. Binibihag ka nun. Una, parang patingin-tingin ka lang sa porno, tinigil mo rin. Susunod, parang, okay lang. Lumalakas yung kanyang kapangyarihan sa iyo. Bakit? Kasi sumunod ka sa kanya eh. Kaya habang ginagawa mo yan, ang hirap tanggalin, ang hirap putulin. Pwede ba bang maputol, Pastor? Oo, pwede. Handyan ang banal na Espiritu. Tutulungan ka niya. Pero kailangan mong magdesisyon. Pero hindi madali. Bakit? Kasi ang laki na nung hayop na pinakain mo eh. Araw-araw mong pinapakain, lagi mong pinapakain. Lumaki na ng lumaki, ang mas malaki na sa'yo. Ito ang kasalanan. Inaantala niya tayo at nagkakaroon siya ng mas malaking kapangyarihan sa buhay natin. Imbes na ang Diyos ang pinakamalaki ang kapangyarihan sa buhay natin, kung ano yung kasalanan na pinakakain mo, lagi mong sinusunod, lagi mong ginagawa, yun ang malaki ang hawak sa iyo. Ngayon, kapatid, alam po natin, matatanda na po tayo, hindi na po natin kailangan na detalyehin pa ito. Alam po natin kung ano yung kasalanan na madalas nating magawa. Alam po natin kung ano ang ating weakness. Kaya, bahala na po kayo. Kung ano yung weakness nyo, alam nyo na gagawin nyo. Bakit, Pastor, bakit may picture ng ng boksingero dyan? Actually, pelikulang ito, si Stallone ito, at si Robert De Niro. Eh. Tingnan po ninyo yung forma ng ulo nila. Ano pong masasabi nyo sa forma ng ulo nila? Hello? Ano pong forma ng ulo nila? Nakayuko. Nakayuko po. Nakayuko. Maraming dahilan kung bakit nakayuko ang boksingero. One is to make himself smaller para mas mahirap siyang tamaan. Pero ang isang dahilan yan, sa marami pang dahilan, ang isang dahilan yan, itinatago nila yung baba nila. Why? Because your chin is a very weak spot. When you get hit on your chin, you get knocked out. That's why the chin has to be protected. The chin is a weak spot. What is your chin? What is your weak spot? Protect your weak spot. Just like the boxer. He protects his weak spot. I'm sure you know what is your weak spot. Protect it. Don't offer it to sin. Because once you offer it to sin, because it is weak, it can easily be mastered by sin. Nagkakanuhan po ba tayo, mga kapatid? Andiyan pa po ba kayo? Opo, Wala Pastor. na kayo. Opo. Amen po. Opo. Look for your weak spot and protect your weak spot. Okay? Sabi po ni James, my dear brothers, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteousness because for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. So ano po ang makikita po natin dito? Mayroong righteous life na gusto ng Diyos para sa atin. There is a righteous life that God desires for each and every one of us. You and me, there's a kind of life. What is this? It's a righteous, pure life. This is life according to Jesus Christ. This is life according to the Bible. This is what God wants. Pero ang sabi niya sa verse 19, pagka ikaw ay magagalitin at pagka nagalit ka, nagbubunganga ka. Sabi ng Bible, huwag. Dahil ang ganitong ugali ay hindi niya ibinubunga yung maayos na buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Ngayon, hindi lang pagbubunga nga ito. Basta kasalanan.
Pagka meron kang kasalanan na lagi mong ginagawa, ang sabi ng Bible, hindi ito magdadala ng magandang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Ito ay ito ay haharang doon sa magandang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kaganda ang property mo or whatever. No. Sin blocks the blessing. Sin stops the progress. Sin disrupts development. This is the kingdom of God. Outside, sin is okay. Sin does not matter. Okay? You can be a good teacher kahit sinful ka. You can be a good doctor even if you're a very evil man. It doesn't matter. But in the kingdom of God, no. The kind of righteous life that God desires for each and every one of us, it can be blocked by sin. So mag-ingat po tayo, mga kapatid. Balikan ko lang si Sylvester Stallone. Yan, ha? Protect your weakness. Look for your weakness and protect it. Number 4, sin damages our effectiveness in the ministry. Dinadamage po nito yung gaano tayo ka-effective. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ano ang ibig sabihin nito? Manahan ka sa akin, manatili ka sa akin. At pagka nanahan ka at nanatili sa akin, ikaw ay mamumunga. Hindi ka mamumunga pagka hindi ka nananahan sa akin. At ang ibig sabihin ng manahan, kapatid, ay ikaw ay nabubuhay kay Jesus ng may kalinisan. Ngayon mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin dito ay, hindi po yung ang ibig ko pong sabihin dito ay, Pastor, paano nagkasala naman ako? Lahat naman tayo nagkakasala. Paano hindi tayo nananahan sa Diyos? Nagkakasala naman tayo kahit papaano. Oo, kapatid, yun, naintindihan ko yun. Ang gustong sabihin ng Diyos dito is not sin, but it's a sinful lifestyle. Okay? It's not just your random sin, but it's a sinful lifestyle. Magkaiba po kasi yung meron kang buhay ng lifestyle mo ay puro kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng Diyos dito. Hindi ito yung paminsan-minsang kasalanan. Hindi. This is a sinful lifestyle. Kaya ang sabi po ang sabi po ng Diyos dito is, remain in me in purity. Wala ka dapat sinful lifestyle. Remain in me. And when you remain in me in purity, you will bear fruit. Hanggat hindi ka umaalis dyan, hindi ka mag-bear fruit. Number 5. Sin, of course, sin brings consequences. Galatians 6:7-8, ito po ang sabi niya, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Yung sin ay may bunga. Ano yung kasabihan natin dito? Aanihin mo. Ano to? Aanihin mo ang iyong ang iyong tinanim. Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. Ayan. Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. Ganon din po ang kasalanan. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ngayon, tingnan po ninyo yung verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked.
Bakit ito? Ang ibig mong sabihin ng mock, hindi mo maloloko, Diyos. Ang Diyos ay hindi mo maloloko. Bakit? Bakit sinabi ni Pablo ito? Kasi may mga tao na akala nila, naloloko nila ang Diyos. O sige, Lord, magsisimba ako, babasa ako ng Biblia, sasama ako sa Area 7, pero yung kalokohan ko, hindi mo alam. Akala mo, naisang kita, Lord. Yan, nagsisimba naman ako. Pagka nagsisimba ako, di, kahit pa paano, Lord, nakaka-score ako sa'yo, parang okay tayo. Kaya yung aking maliit na rito, medyo hindi, wag mo nang pakialaman. Siguro okay na to, Lord. Kasi mabait naman ako. Nagsisimba naman ako. Sabi ng verse 7, God cannot be mocked. Hindi mo maloloko, Diyos. Kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. A man reaps what he sows. Nagtanim ka sa kasalanan, aani ka sa kasalanan. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap, He will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Okay? Ano ang sinasabi dito? Pinarurusahan ka ba ng Diyos? Hindi. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo, ang sinasabi ng Diyos sa atin, yung mga kasalanan na ginagawa natin, meron siyang normal na bunga. Kahit hindi pinakikialaman ng Diyos, yan ang sistema na nilagay ng Diyos. Ang ating kasalanan ay may bunga sa atin. Ngayon, wala pong nagmamalinis po. Hindi po ako nagmamalinis po sa harap po ninyo. Lahat po tayo nagkakasala. Ngayon, Pastor, ginawa ko pero wala namang nangyari. Okay naman . Okay lang siguro. Hindi natin alam, kapatid. Basta ang sabi ng Diyos, kung saan ka nagtanim, aani ka dun. So yung ginawa mong kasalanan, kahit isa lang, may balik yan. May balik yan. Hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung kailan. Hindi yan hindi yan karma. Hindi yan karma. Ang karma po ay hindi maka-Diyos na kaisipan. Ang ibig pong sabihin ng karma ay isang sistema na kung saan walang Diyos at kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Pero walang pakialam ang Diyos doon. Hindi po yun. Yun po ang karma. Hindi po ito ang sinasabi ng Galatians 6. Ang sinasabi po ng Galatians 6, ang Diyos ang naglagay ng sistema, siya ang nangangasiwa ng sistema, at yan ang sinasabi ng Diyos. Wala pong, yung pong kaisipan ng karma, hindi po yun biblical. Huwag niyo pong papaniwalaan yun. Ito po ang paniwalaan nyo. Galatians 6, 7, and 8. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So kapatid, what happens when we sin? Our sin brings destruction to us. It might not be a big destruction, but it is still destruction. Kaya pa ibang nangyayaring masama sa atin, ang isang dahilan noon, mayroon siguro tayong nagawa noon. At ito ang simpleng balik. O nagnakaw ka, patatawarin ka ng Diyos, pero ikaw ay makukulong. Gumawa ka ng kalokohan sa trabaho mo, o pagkatapos nun, machichismis ka. Tapos sasabihin mo, pinapersecute ako. Hindi, kapatid. Sinichismis ka dahil may ginawa kang mali. Masisisi mo ba sila? Hindi. Yan ang balik ng iyong kamali ang ginawa. Yan ang balik ng kasalanan na ginawa mo. Napapahiya. Okay? At marami pang iba. Hindi ako maingat sa aking pera o naubos lahat ng pera ko. Sino may kasalanan? Kasalanan mo. Hindi ka nag-ingat sa pera mo. Okay? Sin brings consequences. At dito po tayo nagtatapos. Number 6. Sin brings demonic attack. Sin opens the doors in our lives and it brings demonic attack. Revelations 12:10. Ito pong Revelations 12:10, dito po sinasabi ni Apostle John kung ano ang nangyari sa kahuli-hulihan
at the end of the world kung ano ang nangyari. Okay? At ang isa sa mga nangyari doon ay hinuli si Satanas at siya ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. At ito po ang sabi dito, verse 12:10. Ang pinag-uusapan po dito ay si Satanas. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Ibig sabihin ng hurled down, itinapon. Itinapon siya sa lupa at pagkatapos tinapon siya sa dagat-dagatang apoy. Kinulong muna siya pagkatapos tinapon siya. Okay? Pero ang sinasabi dito, the accuser, ang tawag po sa kanya ay accuser of our brothers. Okay? Hindi ko lang maalala kung ano ang Tagalog ng accuser. Accuser. Anyway, I'm sure alam niyo po yan. Akusa o tagabintang. Tagabintang. Ayan, yan. Maganda po yun. Tagabintang, nagbibintang. Okay? Yan po ang trabaho ng demonyo. Yan po ang trabaho ni Satanas sa atin. Pinagbibintangan tayo. Okay? Ngayon, Pastor, yung pagbibintang ba niya ay tama o totoo ba yun o hindi yung bintang niya? Karamihan, kapatid, yung bintang ni demonyo sa atin, totoo. Totoo yun. Sabihin niya sa'yo, ikaw, whatever, estapadora ka, whatever. Totoo yun, yung mga bintang, ikaw, drug addict ka. Totoo yun. Hindi lang nagiging totoo kung tayo ay pinatawad na ni Jesus at nilinis na tayo ng ating mga kasalanan at malinis na tayo sa harap ng Diyos. Kaya lang, kahit nilinis ka na ng Diyos, inayos ka na ng Diyos, nilinis ka na, pinatawad ka na ng Diyos, yung pagbibintang ni Satanas nagpapatuloy pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Kaya kapatid, yung ating ginagawang kasalanan, yun ang nagbibigay ng bala kay Satanas upang tayo ay duruin at iturong ganyan at pinagbibintangan niya tayo. At ang minsan, kapatid, kahit ikaw ay pinatawad ka na ng Diyos, pag darinig mo ang tinig ni Satanas at sinasabing sa iyo, ikaw wala ka naman talagang kwenta eh. Sinungaling kay. Nako, chismosa kay. Ano ka? Sex addict kay. Alam mong pinatawad ka na ng Diyos, kaya lang dahil sa minsan nagagawa-gawa mo pa, yung pagbibintang na yun talagang pinapatay ka nun. Pinanghihinaan ka nun. Why? Because it's true. Now, we already confessed it to God. We are already clean. But sometimes when we hear it, we still feel small. Pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya minsan nasasabi natin, wala talaga akong kwenta. At ang pinakamasamang mangyari nito ay paniniwalaan mo yung naririnig mo, sinasabi ng budhi mo sa iyo na hindi mo alam, demonyo pala yung nagsasabi sa iyo noon. Minsan kahit pinatawad ka na ng Diyos, pinapaniwalaan mo pa rin yung bulong ni Satanas sa iyo at ikaw ay nanghihina sa iyong pananampalataya. Hindi na ako magba-Bible study. Pareho rin lang naman eh. Hayaan ko na yung Bible. Ganon din naman eh. Why? Because you heard the voice of Satan. And you feel so small. Ano ang trabaho niya? He is the accuser of the brothers. Kasama ang mga sisters dyan, ha? Baka akala nyo. Accuser of the brothers who accuses them before God. Gaano kadalas? Day and night. Hindi yan tumitigil, kapatid. Hindi yan tumitigil. Kaya anong gagawin mo, kapatid? Kailangan huwag kang maniwala sa tinig na yan. Unang-una, siguraduhin mong ikinumpisal mo na kay Lord yan. Siguraduhin mong inayos mo na kay Lord yan, humingi ka ng kapatawaran.
hihiningi mo ng kapatawaran. Number 2, kung inihiningi mo ng kapatawaran, huwag mo nang pakikinggan kahit ibulong niya sa'yo, kahit isigaw niya sa'yo, sabi mo sa kanya, in Jesus' name, I rebuke you. Stand on the truth. Stand on what God says, not on what the devil says. Magkakanuhan po ba tayo? Kaya ko po ito itinuturo ngayon dahil minsan po ito ang nagpapahina ng kalooban po natin. Hindi tumitigil. This is day and night, day and night, day and night. At minsan hindi mo naiisip, ikaw ay depressed. Minsan ikaw ay depressed at hindi mo alam kung bakit ka depressed. Maayos naman, pero hindi mo lang alam, nagsisimula ka na kasing makinig doon sa sinasabi ni Satanas sa iyo. Don't listen to him. He will always speak to you. Anong sabi? Day and night. Kaya dapat ang Bible reading mo ay day and night. Kaya ang sabi ni Lord kay Joshua, meditate on my word day and night. Because the devil accuses us day and night. And we have no defense against the devil except the word of God. There is no defense against lie except the truth. And the truth is the word of God. Amen. Ano ang sabi ni Pablo sa word of God sa Philippians? This is the sword of the Spirit. Amen. This is the word of God. It's the sword of the Spirit. This is the offensive weapon. Okay? Kaya ang sabi ng Thessalonians, sabi ni Pablo, test everything. Hold on to the good. Test everything. Pagka yung naririnig mong nung tinig, yung mga thoughts na pumapasok sa kaisipan mo ay nagpapababa ng self-esteem mo, alam mo hindi sa Diyos yun. Pagka yung thoughts na pumapasok sa kaisipan mo, nagdadala ng takot sa iyo, alam mong hindi sa Diyos yun. Pagka yung thoughts na pumapasok sa isip mo, nagdadala ng fear, nagdadala ng anxiety, ng worry, Yes, Lord. Ang ganda. hindi sa Diyos yun. Pagka yung Amen. thoughts na pumapasok sa isip mo, ang sinasabi niya sa iyo, kaya ikaw, kalimutan mo na yung iba, atupagin mo na lang ang sarili mo. Hindi sa Diyos yun. Dahil ang thoughts na galing sa Holy Spirit, it builds you up. It loves you. He gives peace. He gives righteousness. Ito ang mga love, peace, joy, hope, perseverance, patience. Ito ang mga galing sa Holy Spirit. Pagka ito nagpapalumo sa iyo, hindi yan. Pagka ito nagdadala ng init ng ulo, hindi yan. Pagka ito nagdadala ng hopelessness, eto na naman ako. Hindi yan. At sino ang magsasabi sa iyo, sino ang magpapaalala sa iyo? Ikaw, kapatid. Ikaw ang magpapaalala sa iyo. Huwag mong hintayin yung LG leader, huwag mo akong hintayin. Hindi, ikaw ang magpaalala sa iyo. Ano ang sabi ni Pablo? 1 Thessalonians, test everything. You test. You test. Is this from God or is this from the devil? Is this from the Holy Spirit or is this from an evil spirit? Test it. Okay? Test. Lang po ang gusto ko pong, yan, pinag-usapan natin kanina ito. Perfection is the enemy of progress. Gusto po natin maging perfect ang lahat. Hindi, kapatid, huwag mong antayin ang perfection. Ang gusto mong gawin ay basta umandar ka lang sa Diyos, ang mong antayin ang perfection. So things to remember. God knows you are not perfect. He loves you even when you sin. Nawain po natin. Ilagay po natin yan sa ating mga isip, kapatid. God knows you are not perfect. He loves you even when you sin. God does not stop loving you. Even I have to remind myself. There are many days I even hate myself. Is that right? No, it's wrong. What do I have to do? I just have to remind myself. I don't know if it was last night or I think it was the other night. The Lord rebuked me. Dahil puro ako reklamo.
Ewan ko kung nangyayari sa inyo ito. Nangyayari sa akin to na yung mga panalangin ko ay bunga ng takot. May takot ako at yung takot kong yun ang pinapanalangin ko. And the Lord rebuked me. Sabi ng Lord, sa kaisipan ko lang sa unawaan ko sa Diyos, hindi ako yan. Kasi hindi kita tinatakot. Ang dala ko sa iyo ay pagmamahal. Hindi takot ang dala ko sa iyo. Kaya pinaalala ng Lord sa akin, pray from a standpoint of love. Pray from a standpoint of thanksgiving. Not because of fear. Lord, ganito ba ka mangyari? Kaya tulungan mo ako, Lord. Hindi. Ang binuro ng Lord sa akin ng isang gabi, from thanksgiving, Lord, thank you for this. Na kahit nahihirapan ng asawa ko, Lord, salamat Panginoon na siya sinusustain mo. Oo, ganito ang nangyari, pero salamat Panginoon, may pagpapala ka. Hindi zero. Thank you, Lord. And from there, from a base of thanksgiving and love, I built up my prayer. It was not coming from fear, but it was coming from thanksgiving. Ewan ko po kung ano gagawin ng Lord sa inyo. Yun po ang pinaalala ng Lord sa akin. God loves me. God loves us. Even when we sin. Number 2, God is ready to forgive you no matter what. God is ready to forgive you. Okay? Sa mga kasama po natin ng mga bago, mga kapatid, walang kasalanan na hindi patatawarin ng Diyos at handa siyang magpatawad sa iyo. Handa siyang magpatawad sa iyo. Number 3, believe the Bible, not your emotions. Oh, bakit ano itong nararamdaman ko? Ay, kasi ganito siguro. Hindi, kapatid. Believe the Bible, not your emotions. Kaya mga LG leader, himukin po ninyo ang mga LG members po ninyo na umattend ng church at umattend ng Bible study. Okay? Umattend ng church at umattend ng Bible study. Mahina po ang Kristiyanong mangmang sa Biblia. Unawain po natin. Malamya ang Kristiyanong hindi maalam sa Biblia. Hindi po ang Kristyanismo po ay hindi po ito inspirasyon, hindi po tayo lumalakas dahil sa pinalakas tayo ng mga magagandang salita na narinig natin. Hindi. Ang kalakasan po natin ay nanggagaling sa kaalaman, nanggagaling sa katotohanan. Mas marami tayong alam na katotohanan, mas matatag tayo. Mas marami tayong alam sa Biblia, mas marunong tayo, mas malakas tayong Kristiyano. Mas makapangyarihan tayo. Hindi po yan nagmumula. Wala hong hocus-pocus dyan, mga kapatid. Amen. Our strength as a Christian, our spiritual strength, it comes from knowing your Bible and it comes from spending time with Jesus in prayer. Yun lang, dalawang yun. Kaya yung mga LG po natin, one of the best things that you can do for them, encourage them to attend church, online, and attend Bible study. Oo, pastor, nagbabasa naman ako ng Bible. Oo, mabuti, kapatid. Mabuti yun. Pero ikaw ay kailangan manambahan, makinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Yan ang kaparaanan ng Diyos. Of course, number 4, don't sin. Don't sin. Okay. Pastor, ikaw ba don't sin? Hindi. Hindi ko po sinasabi ito dahil yan ay master ko. Hindi. Kung titingnan po natin ang mga buhay-buhay natin, may mga pagkakataon po na nagkakasala kayo at hindi ko kayo masisisi. Dahil kung ako ang nasa sitwasyon nyo, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Nagkakaunawa po ba tayo? I cannot point a finger at you and you cannot point a finger at me because we all do this. And there are situations wherein there is no solution and I cannot accuse you of napakahina mo naman. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yun dahil iba ang sitwasyon mo, iba ang sitwasyon ko. Iba ang dating sa iyo, iba ang dating sa akin. Ganun pa man, kapatid. Ganun pa man.
may mga pagkakataon na pwede tayong umiwas pero hindi tayo umiiwas. May mga pagkakataon na pwede tayong tumanggi pero hindi tayo tumanggi. May mga pagkakataon na kayang-kaya mo ang magtimpi pero hindi ka nagtimpi. May mga pagkakataon na pwede kang humindi. Pwede akong humindi, pero hindi ako humindi. Pwede akong magtimpi, pero hindi ako nagtimpi. May mga pagkakataon ganun. At sa palagay ko, marami yung mga pagkakataon ganun. Yun po ang ibig kong sabihin, don't sin. Yung kayang-kaya mong iwasan, iwasan mo na. Yung kayang-kaya nating tanggihan, tanggihan natin. Yung kayang-kaya nating pagtimpihan, pagpasensyahan, pagpasensyahan po natin. Dahil hindi po maganda ang dulot nang tayo po ay sumusuway sa kalooban ng ating Diyos. Sabi po ng Revelations, those whom I love, I rebuke and discipline. Tingnan po ninyo yung number 2. So be earnest and repent. Be earnest and repent. Alam niyo po bang ibig sabihin ng earnest? Ang ibig mong sabihin ng earnest, seryoso. Ang sinasabi po ng Diyos dito, seryosohin mo. Seryosohin mo ako. Seryosohin mo ako. Seryosohin mo ang pananampalataya. Hindi ito laro. Magpakaseryoso ka. Tutuhanin mo. Dahil akong Diyos ay nagdidisiplina. So be earnest and repent. Okay? Diyan po tayo nagtatapos mga kapatid. God knows you are not perfect, but He loves you even when you sin. God is ready to forgive you no matter what. Believe the Bible, not your emotions. And number 4, don't sin. Amen? Tayo po ay manalangin at pagkatapos po nating manalangin, kung may tanong po kayo, pwede po kayong magtanong. Let's pray po for a while. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo na kami po, Panginoon, ay mahal mo. Salamat Panginoon na alam namin na ang pagpamahal mo ay walang katulad. Wala kaming makikitang pagmamahal sa mundong ibabaw na ito na katulad ng pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. Dahil ang pagmamahal mo ay makulit, Panginoon. Pagmamahal na hindi nagbabago kahit matagas ang aming mga puso, ang aming mga ulo, Panginoon. Salamat, Panginoon, O Diyos. Lord, tulungan mo po kami. Palakasin mo kami na maging matatag kami, Panginoon, laban sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, O Diyos, ay may mga mali at hindi magandang mga ibinubunga sa amin. Hallelujah. Dalangin namin ang Espiritu mo, ang kaliwanagan ng iyong salita, Panginoon, upang lalo kaming makasunod sa iyong kagustuhan, O Diyos. Sa iyo ang aming pagpupuri at pagsasamba, Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.